itililiwa kadakwada. Ano ti may nga saludsod ni Jesus ni Marta nga kinunana dito nga kuna ni Jesus siya ti panagungar kan ti biag ti mamati kanyak uray numatay agbiag tupay. Kat siya sino man nga agbiag kan mamati kanyak saan to amatay Apolos kat kinunana daytoy patsyem daytoy kat kunanakin kuana wen apo siya pinatik asika ti Kristo ti anak ti Dios nga umay ditoy lobong. Panpanunutek daytoy nga konversasyon ni apo tayo nga Jesus kani Marta nga kapsat ni Lazaro. Kinunati apo nga iso iti panagungar ken iti biag. Ti mamati kanyak uray numatay agbiag tupay. Dahito ti maysa nga namnama kadagiti anak iti Dios nga nagserbida iti Dios nga namati da nga adda iti panagungar. Ket patsek launay nga daytoy iti amin nga iti kamaudianan nga al daw nga panagbisbisita mi kini Manong Pat iti adakam isi bibiyag pay isuna kabayat kadami iti daytoy nga field ket masansan nga tartari gagayan na nga alaen ko ma iti apon iti biyag na nakasagana kunana nakasagana adda iti lugar nga nasaysaya at nga papanan na ngam iti daytoy nga lugar. Agsipud mo tayo nga dagitoy iti lugar tayo wenno ti tiyempo tayo iti daytoy nga lobong temporary laeng. Saan tayo nga agtalina iti daytoy nga lobong wenno iti daytoy nga biyag. Umay ni patay ket kalpasan adda iti inanama kalpasan nga isubli tayo iti kararwa tayo iti imay iti Dios ikana tayo iti namnama iti biag nga agnanayon. Daytoy nga sao ni Apo Jesus ken ni Marta nga pinati na kinuna patsyem daytoy nga ti mamati kanyak santo amatay Apolos kinuna ni Jesus patsyem daytoy ket kinunana patsyek apo win apo patsyek ket kasta namnamaet nga daytoy iti naamamo ni Manong iti panagbiag na nga ada iti panagungar nga dagiti agbiag nga agbibiyag da gapu iti apo agserserbida iti dalan iti apo umay iti panawen nga ti ipapatay alaan na tayo ti Diyos ket kalpasan makita tayo nga ada iti panagungar kadagiti bibiyag tayo kunana ditoy nga ti kinunana ditoy nga dagiti ti mamati ken kuana saan to amatay Apolos. Kasano tayo nga patchet nga panunoten nga kinuna ni Apo Jesus dagijay nga sasao. Namati ni Marta iti daytoy nga sao agsipud ta amuna nga ni Jesus iso iti panagungar iso ti biag ket ammo tayo nga agbiag tayo nga maikuyog ka ni Kristo adakin kuana ti lawag adakin kuana ti namnama ket amin nga namati iti daytoy nga mensahe ni Apo tayo nga Hesukristo iso iti maadaan iti biag nga agnanayon saan nga matay awan ti ipapatay saan tayo kuma nga agtalina iti daytoy nga biag nga adda dayta nga sao wenno dayta nga mapasamak iti biag tayo nga panakatay no diket di ada kuma iti biag tani Apo tayo nga Jesus imay tapno ikana tayo iti biag ikana tayo iti namnama ket idi nga nangeg tayo dagiti mensahe ti Dios babaan kadagiti adipen na ganda giti sasao iti Dios nga may kada tayo inawat tayo ti mensahe iti biag inawat tayo ni Jesus kadagiti biag tayo ket namnamaet nga kasta iti aramid iti biag ni Manong Pat da adu dagiti banbanag nga
nga impakita na nga iso ti ebidensya nga nagserbe iti Dios ket inusar na ti biag na iti tiempo na tapno ipakita na daytoy nga ayat wenno daytoy nga biag nga inawat na ni Kristo. Iti naodi nga bisita may sakbay nga napang kami ijay baba mangorgain iti special meeting at dimakas kami dito iti katuwak ket nagpakada kami kini Manong agsipuntada ditoy balay idi nga pimanaw kami ket may sa nga banag ti dinawat na wenno dinamag na kada kami no kalpasan nga nagbisbisita kami kadagiti nasayaat nga banbanag iti panagbiag ken oray iti panagsakit na dagiti problema na ngem panpanunutat nga iso panpanunutan na dagiti banbanag nga mabalin na pay nga aramidan at paay kadagiti adipan iti Dios. Adati pudno nga ayat na kadagiti adipan iti Dios. Agsipud ta adati ayat na iti Dios, adamot ti ayat na paay kadagiti adipan iti Dios. Kat kinunana idi nga pakada kami kinunana siya sino ti mangitulod kada kayo. Kat kinunami ado tilugan manong nga mangitulod kada kami. Kat nagsangit agsipod ta kunana nga idi nga adapay di pipigsana. Idi nga adapay iti jeep na ken dagiti sakay na iso usaren na agpaay kadagiti anak iti Dios nga tumulong kadagiti anak iti Dios kadagiti adipon iti Apo. Kat nagsangit agsipod ta kunana saan kon nga mabalin nga aramiden ita tanakapsot akon. Ngam ko nami nga liniwliwami nga nalpasan manong dagiti amin nga inaramid mo agpaay kada kami saan kayo nga madanagan ta inaramid yo ti amin nga kabailan nyo bayat ada kayo pa wino adapay itipig sayo. Kat daytoy nang tadken kuha na ti liwliwa. Nga magyamang kami agsipod ta oray tikas dyan nga kapadasan iti dayta nga sakit na nakapoy, nakapsot. Malagip ko nga tinulungan mi nga umay dito tadagyan nagsapa napan gimatang iti taraon na kadwa na ti driver ket idi umuli dito saan nga kaya ti umuli dito tinulungan mi kini Alma nga imuli tahan na nga kaya ngem kasta launay ti ragsak na iti dayjay nga agsapa nga pinagpakada mi ken kuana ket agyaman kami agsipud na nakita mi no kasano ti panangayat na iti Dios. No kasano nga inayat na iti Apo, iti biag na kayat naman nga ipakita nga ay ayaten na dagiti adipon ti Dios ken dagiti anak ti Dios. Kapag yaman mi launay dagiti so amin nga utang mi nga naimbag nga nakem ken kuana. Ken agyaman kami agsipud ta impakita na nga ay ayaten na iti Dios, inayat na daytoy nga dalan ket ita adda isona iti ima iti Dios aging inana ket adda iti inanama ket sabay kuma tatulungan tayo mat iti Apo nga aramiden tayo mat kuma kasi ti kinanta tayo dawatan tayo iti Dios nga tulungan na tayo nga bilangan tayo dagiti al-aldaw tayo agsipud ta ababalaen iti ti Dios nga panawon at paay kada tayo ngem sapay kuma kas kini Manong kas kadagiti sabsabali nga nagserbida asipupudno aging ga iti patay ket ita adada iti sidong iti Dios aging inana iti kadwa iti Apo ket sapay kuma daytoy magtitaligagayan iti tunggal maysa. Awitin pa natin number 41. 41. Bayat aldaw ket lumaglabas ket agigibus ti biag tayo denggen tay dagiti babalatan ti manang isalakan tayo no
Daito'y ket panagikagatayo, ya'y pangyayag iturong na. No amo tayo itong pagtibiyag, suruten tayo ti pagayatan na, ket di tayo siyempre gunduna, na isagsagan na, at tibiyag ama upukan, itiging at ipanagwadwa, tinanumudalan ti Apo, umong siyang kaliklikudan da. No amo tayo itong pagtibiyag, suruten tayo ti pagayatan na, ket di tayo siyempre gunduna, na isagsagan na. Umasasideg na iyaw, tiyarin tayo makita, agahi di manati setro, awaten mati pinili na. No amo tayo itong pagtibiyag, suruten tayo ti pagayatan na, ket di tayo siyempre gunduna, na siguro sa Basiti Tagalog, nagitika ka anak nga nagapiyo Manila, kinta dumapay. Nagagalak ako na may kaunting pagkakataon na makibahagi sa serbisyo ni Manungpat. At siyempre sa nalalaman ninyo na kilala ko siya. Hindi nalilingid ang kanyang buhay sa akin. At maraming beses, kung uuwi ako galing sa convention sa Cavite, dumadaan ako dito sa bahay, buhay pa si Manang noon. Maraming mga pagkakataon. Umupo kami dito sa sala na ito at nagkwentuhan sa mga bagay na napakinggan sa mga convention. Ito ang mga alaala na maaring makapagbibigay ng kalakasan at tibay ng loob na isabuhay ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Ang huling pagkakataon na nakita ko si Manungpat, nung dumaan kami ni Richard dito sa Baguio, galing kami sa Isabela at kasama ko si Richard at kukunin namin yung service nila Rudy na gagamitin. At umalis kami sa Isabela ng 1:30 ng hapon. Dumating kami dito sa bahay 12 midnight. Kunti lamang ang oras na nakatulog kami. At sinabi ko kay Richard na dadaanan natin si Manungpat bukas. Dadalawin natin. At nandito pala si Alma kasama namin.
At katapos ng almusal, umalis kami at dumaan kami sa hospital. Tamang-tama na natapos ang kanyang chemotherapy. At dinagdagan ang kanyang dugo. At sabi ni Seni na hinihintay lang na tataas ang kanyang platelets. At ibababa siya dito sa kanyang kwarto. 2 oras kaming naghihintay ni Alma doon sa kwarto niya sa baba. Hindi man siya bumababa. Kaya kami na lang ang umakyat. At nakita ko si Manong Pat, nakatulog pero ginising siya. Pagkakita niya sa akin ay natuwa siya. At kumusta? Sabi ko, kumusta kayo, Manong? Sabi niya, mabuti naman. Pero nakita ko ang kanyang mga braso na namamaga. At itim yung palibot ng kanyang mata. At nang tinitignan ko siya, sabi ko sa aking sarili, at ako'y hindi nagkamali. Hindi na siya magtatagal. At merong nagsabi sa akin, idinadalangin namin ang iyong bayaw. Idinalangin namin na sana dagdagan pa ang kanyang buhay. Pero sa akin, ang aking pananalangin, kunin mo na, Panginoon. Kunin mo na siya, nakahanda naman. Nakahanda na siya. Gusto pa nating dagdagan ang kanyang buhay na naghihirap lamang. Naghihirap at naghihirap. Gusto na niyang magpahinga. Nagpapasalamat tayo dahil dinidinig ng Panginoon ang mga panalangin ng mga taong matuwid. At ang kanilang layunin ay sa kanyang ikabubuti. Sa kanyang ikabubuti. At nang nagpaalam ako, sabi niya sa akin, sino yung kasama mo? Sabi ko, si Richard nandun sa baba, hindi siya makaakyat dahil walang paradahan ng sasakyan. Ngunit, nandun din si Alma, sabi niya sa akin, kumusta lang sa lahat ng mga workers na kasama ninyo sa mga special meeting na darating. Gaya nang narinig natin kay Adiling, inaala-ala din niya. Siya na may sakit ay nananalangin patungkol sa mga alipin ng Diyos. At tayo naman ay nananalangin patungkol sa kanila. Ito ang nararapat lamang, magdalanginan tayo sa isa't isa. At dahil doon, kung nakikita ng Diyos kung ano ang mabuti sa isa, ay kanyang ipagkakalob ito. Hindi niya ipagkakait ang mga bagay na kinakailangan ng kanyang matapat na anak dito sa sanlibutan. Maraming mga alaala na maaaring magitin kay Manuka. Merong nagtanong sa akin, nung pumunta ko doon sa Korea, isang worker na bisita dito sa Baguio, si Jong-in Kim, sabi niya, is the man with the jeep no problem, still alive? No problem. Yeah, I remember his jeepney. Sasakyan ni Manong Pat, nakalagay doon, no problem. No problem. May mga pagkakataon na humingi ako ng tulong sa kanya na mayroong mga bisita galing sa South. At hindi ko diretso humingi pala sa kanya. Ngunit sabi niya, meron bang sasama sa kanila upang mamasyal dito sa city. Sabi ko na sasama ako pero walang sasakyan. Ako na lang, no problem. Kahit hindi ako mag-service, basta may pasyal ko sila dito sa bayan. Kaya lagi na kung lalapit ako kay Manupat at mag-uusap kami, sabi niya sa akin, no problem. No problem. Gagawin niya kung ano ang maaari niyang itulong. At samantalang pinag-iisip kong mga bagay na ito, may isang bersikulo na sumagi sa aking pag-iisip. Ito ay nasusulat sa Psalms chapter 90.
Salmo 90 na binanggit dito, binasa ko sa Ilocano. At iba naman ang sabi sa Ilocano Bible na ang buhay dito sa versikulo 9, taamin dagiti alaldaw naglabas da iti ungat mo. Pagkanibusan mi dagiti tawin mi ti maysa asa sa inna. But the translation in English is sasainet is tale. Parang isang kwento, isang istorya. Ano ang istorya? What is the tale of Manumpa? Sa ipinadala ni Rinanti na program tungkol kay Manumpa, 1987, ipinasa sa kanya ang eldership ng iglesia dito. Siyempre, mahina na si Tatang noon at kailangan ng kapalit. At handa si Manong natanggapin ang pananagutan na iyon na maging elder ng isang iglesia. At siyempre matagal din naman ang pulong sa bahay na ito. At nagpapasalamat ako sa mga pagkakataon din na nakadalo ko sa loob ng tahanang ito. At Bible study, tulong sa araw ng linggo, at kasama si Manumpa. At sa mga pagkakataon na iyon, ay maaring pagsaluhan ang mga bagay na galing sa Panginoon na nagbibigay ng kalakasan at tibay ng loob, nagpapatibay ng pananampalataya ng bawat isa upang maglingkod sa Kanya na may katapatan sa kanilang mga puso. Yung isang versikulo na binanggit sa Matthew chapter 5 verse 4, Blessed are those that mourn, for they shall be comforted. Mapalad ang mga nagagulumihanan at sila'y aalawin. May dalawang bahagi sa versikulong ito. The side of mourning. Mapalad ang mga nagagulumihanan. Siyempre may kalungkutan na nararamdaman natin, lalo na ang pamilya ni Manumpa. Itong dalawang anak niya. Dahil hindi na nila makikita. Bukas ililibing na natin si Manumpa. Hindi na nila makikita. Ngunit mga alaala na lamang ang mananatili sa kanilang mga pag-iisip. At yung side ng kagalakan, nagagalak tayo na nakapagpahinga na siya sa lahat ng kanyang hirap. At sa aking sarili, pinag-iisip ko ito na kung magtatanong ako kay Celia, kumusta si Manumpa? Nasa hospital. Parang hospital ang kanyang tahanan. Doon na lang siya tumitira, parang doon na siya tumitira. Ilang beses yan. At aking idinalangin ng Panginoon, kung kalooban mo, papagpahingahin mo na. Dahil binanggit na niya na siya ay handa na umuwi sa iyong tahanan. Nagpapasalamat tayo dahil nakita ng Panginoon na tama na ang pagtitiis na iyon. Kailangan mo na ng kapahingahan. At dahil doon ay meron tayong kagalakan na siya ay nakapagtapos na matapat sa kalooban ng Diyos. Ang istorya ng kanyang buhay, gaya ng karamihan sa atin, siyempre nagsimula nang nakinig ng Ebanghelyo. At binuksan ng Diyos ang kanyang puso hanggang sila ay nagkita ni Manang Banji at sila ay nag-asawa. At
Nagsikap sila na magkaroon ng isang tahanan. Ang tahanang ito ay nabuksan. Binuksan muna ng Diyos ang kanilang mga puso at tinanggap nila si Jesus sa kanilang buhay. At nagsikap silang dalawa. At may pagkakataon na umalis si Manupat at si Manang lang ang natitira dito. Trabaho siya ng matagal doon sa Saudi Arabia. Patas nang bumalik siya, nagtrabaho siya ng konti sa minahan, kasama ko siya. Siya isang bulldozer operator noon sa minahan. Pagkatapos hindi nagtagal dahil nalugi ang minahan na aming pinagtatrabahuan. Ako rin naman ay nakalis na at pumasok ako sa gawa. Pagkatapos, nagkaroon siya ng isang sasakyan na no problem. At nag-service ito sa mga trabahador diyan sa Muo. Yan ang kanyang trabaho matagal na panahon. Kahit yun ang kanyang trabaho, binibigyan niya ng pagkakataon. Hindi siya lumiliban sa kanyang tungkulin. Sa loob ng tahanan ito, lalo na sa mga puno. Nagpapasalamat tayo dahil dakila ang gawa ng Diyos. Hindi natin pinupuri si Manupat. Pinupuri natin ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Na siya ang gumawa at nagpatuloy na gumawa sa kanyang buhay hanggang nakapagtagumpay siya. Nagpapasalamat tayo na sa mga huling mga araw ni Manupat, parang inihahanda niya ang papalit sa kanya na magiging elder din ng iglesia dito sa Baguio. At salamat naman na mayroong mga sumusunod sa kanya. At gaya ng mababasa natin dito sa Ecclesiastes, Kapitulo 12. May bersikulo dito na pinagbubulay-bulay ko na nangyari sa buhay ni Manupat, ating kaibigan at kapatid sa pananampalataya. Binanggit dito tungkol sa 4 na bagay na natapos ang kanilang mabuting gamit sa kanilang kapanahunan. Binanggit dito tungkol sa versikulo 6, itisakbay ti panakapugsat ti lubid a pirak. Wenno ti panakaburak ti malukong a balitok. Wenno ti panakaburak ti gurgurita ijay ubbog. Wenno ti panakaburak ti pilid ijay bubong. Ket agsubli ti tapok ti daga kas idi. Ket ti espiritu agsubli ti Dios anang ted kinuana. Kastoy ug ganito ang kalagayan ng buhay. Nagustuhan ko ang binanggit dito, gaya siya ng isang sisidlan. Sisidlan na nabasag sa tabi ng balon. Nagpapasalamat tayo dahil ang bawat isa sa atin ay kagaya ng isang sisidlan. Ang sisidlan ng iba ay maliit, ang sisidlan naman ng iba malaki. At kahit ano ang kalagayan ng iyong sisidlan, malaki man o maliit, kung nasa iyo ang bagay na nanggaling sa Diyos na naging kapakinabangan sa iyong puso, kaluluwa at espiritu, ay magiging tulong din naman sa iba. Ang kalagayan ni Manupat ay kagaya siya ng isang sisidlan na nabiyak. At ang laman nito ay ibinubuhos lamang sa iba't ibang mga sisidlan. Nagpapasalamat tayo dahil dito sa Baguio mayroong dalawa na maaring gumanap sa tungkulin ni Manupat. Dahil yung nasa kanya ay ipinapasa lamang niya, ibinubuhos lamang niya para
may pagpatuloy ang kanyang tungkulin na painumin ang bayan ng Diyos. Palakasin sila, patibayin ang kanilang mga loob upang magpatuloy hanggang mabiyak din sila sa tabi ng balon. Nagpapasalamat tayo dahil ito ay isang pribilehyo ng bawat lugar kung saan mayroong mga anak sa Diyos na nagkakatipon sa isang tahanan. At may kalungkutan ng konti, hindi lang konti, malaki ang aking kalungkutan na ang bahay na ito simula ngayon ay sarado na. Hindi na sila magpupulong dito dahil wala namang nagpapatuloy na nananampalataya. Ngunit malaki ang aking pag-asa sana, aking dalangin na tulungan ng Panginoon ng kanyang pamilya. Una sa lahat, magkasundo sana silang dalawa. At yun ay isang alaala na maaring magbigay din sa atin. Magbigay din sa akin dahil alam ko ang kwento ng dalawang batang ito nung sila'y inampun. Magkwento ko ng konti nung panahon. Siguro hindi naman siguro magagalit si Mimi, no? Kasi Lloyda. Umuwi ako isang panahon galing sa convention sa Cavite. Sabi ni Manang, may problema na kailangan namin ng tulong mo. Kailangan namin ng tulong mo. At siyempre, gaya ng mga bata, alam natin, may mga bata na hindi sila nagkakaigi. Hindi sila nagkakaigi. Mag-aaway sila. Pagkatapos, magkasundo ulit. Mag-aaway sila, magkasundo ulit. Pero ang isang bagay, gusto ni Manang na banggitin ito sa dalawa. Dahil nung inampon niya si Mimi, bagong anak lamang siya, kinuha ni Manang. Naging anak siya. May mga kasulatan ginawa. At siyempre si Lloyda, dumating dito sa bahay. Nakita ni Mimi nung malaki na siya. 5 years old na si Mimi noon. At nandito si Ate Karen noon. At kawawa naman si Lloyda, dinala sa hospital. At natulungan ng doktor. Pag uwi niya dito, siyempre, lumaki silang dalawa. Natutulungan sila sa pagtugtog ng piano. Mabuti ang kanilang pagkikisamang dalawa. Ngunit darating yung panahon na nag-uusap silang dalawa. At babanggitin ni Mimi na, hindi ko ikaw kapatid. Napakahirap tanggapin. Pero sabi ni Manang, kailangan nating lutasin. Dahil mananatili ito sa isip ni Mimi na ganoon. Nang umupo kami dito, kasama si Manong pa, ako at itong dalawang bata, sinabi ni Manang, Mimi, alalahanin mo na ikaw ay ampun din. Hindi ka namin tunay na anak. At nang nalaman ni Mimi yun, nagbago ang kanyang espiritu. Nagbago ang kanyang pagkikisama sa kanyang kapatid. Understanding is going or experiencing the same experience or wearing the same shoes in a journey. Ang pagkakaunawaan, maunawaan mo siya, naintindihan mo siya dahil dumaan ka rin sa parehong karanasan. Nagpapasalamat tayo dahil gusto ng Panginoon na bago tayo sana lilisan sa buhay na ito ay maayos ang ating mga buhay. Kung paano inayos ni Manong Pat ang kanyang buhay. Kung mayroon man tayong hinanakit sa kanya, siyempre may mga pagkakataon na ganoon na dahil nasa laban pa tayo, lumalabas kung minsan ng mga bagay na parang nakaka-irritate sa ating espiritu. Ngunit sana na naihingi natin ng patawad ang mga bagay na iyon bago luwisan si Manita. Nagpapasalamat tayo dahil itong
sisidlan na nabiyak sa tabi ng balong, ay ang kanyang laman ay maaring ibuhos sa iba't iba pang mga sisidlan. At ang mga sisidlan na yaon ay patuloy na ibabahagi din nila sa iba. At ganito nagpapatuloy ang trabaho ng Diyos sa ating mga buhay. At ganito ang kalagayan o istorya sa buhay ni Manuka. Nagsimula siya, nagpatuloy siya, nagtapos siya. Kahit ang kanyang pagtatapos ay may sakit siya. Kagaya ng narinig natin kay Adeline, na si Lazaro ay nagkasakit at pagkatapos ay namatay. Ngunit dumating ang ating Panginoon at binuhay siyang muli. Merong dahilan kung bakit binuhay na muli ni Jesus si Lazaro. Alalahanin natin na itong buhay na ito darating ang kamatayan. Pagkatapos ng kamatayan, may pagkabuhay na maguling. Death precedes the resurrection. Nagpapasalamat tayo dahil sa kasaysayan. Kung babasahin ko ang buhay ni Manuka, siyempre kumpleto ito sa kamay ng Diyos. Isinusulat ng Panginoon. Nagagalak ako na basahin muli ang Hebreo Kapitulo 11 at wala tayong mababasa sa mga tao na nabuhay sa lumang tipan. Isinulat doon ang kanilang mga kasalanan, ang kanilang mga pagkakamali, ang kanilang mga kahinaan. Ang lahat ay isinulat sa ikagagalak ng Panginoon dahil buhay ang kanilang pananampalataya. Nagpapasalamat tayo. Napakainam at napakagandang istorya kung ito ang katapusan ng istorya ng ating mga buhay. Baka sakali ang istorya sa ating mga buhay ay nakakalungkot. May mga istorya na nagtapos ng kalungkutan. Ngunit salamat naman ng bawat anak ng Diyos na nagtapat sa kanyang paglilingkod sa kanya ay nagtatapos ng kagalakan. Nagtatapos ng kagalakan. At ito ang isang bagay na nakakaaliw sa akin. Pagamat marami ding mga pagkukulang si Manong Pat, nalalaman ko ito. At gayong din tayong lahat, ngunit nagpapasalamat na hindi nananatili sa kahinaan o pagkukulang na yaon. Kung hindi, nagpatuloy na mayroong layunin na ganapin ang kalooban ng ating Panginoon. Ito ang ilang mga bagay na nagbigay tulong sa akin at magpapatuloy ako na idadalangin ang aking mga pamangkin sa tahanan ito. At lahat ng ating mga kaibigan na nagpapatuloy sa daan ng katotohanan at sila rin naman na hindi pa nakakakilala ng katotohanan, maari natin silang ilakip sa ating mga pananalangin sa araw-araw. At kung tayo matapat sa ating sarili, sa bagay na yaon ay hindi mawawala ang ganti ng Diyos sa ating mga buhay samantalang tayo ay nabubuhay. Maraming mga alaala. At bukas may serbisyo ulit. At siguro tama na sa gabing ito, itong mga bagay na ito na ating napakinggan. At pag nilay-nilayin natin ang mga bagay na ito, na darating at darating din ang kamatayan sa ating sarili. At kung tayo ay haharap sa Panginoon sa mga oras na ito, ano kaya ang ating kwento? Ano kaya ang katapusan ng kasaysayan ng ating buhay? At sana tulungan tayo ng Panginoon na ang katapatan ng iba ay magpapaudyok sa akin na magtapat din naman at ganapin ang kanyang kalooban sa ating makakaya hanggang sa katapusan ng ating buhay. Pawitin natin ang 200.
215 bago mananalangin si Araceli. Ti between apo kawiti at sapa, no tinit lungkakit iyaya, kastoy ti ilalabas tiyak tayo, arawitay latimala ito. Malaglag ito, dahil ilain larami tayo, dito'y nagamanong pagtibiyag tayo. Intong lumabas sa itinagmula, dagiti agapit sumukat ka, imasapul nga naginanaga. Malaglag ito, daging ilain narami tayo, dito'y nagamanong pagtibiyag tayo. Tila kinapod nung aking sautay, ken tila mulatay, ibunga dagito'y malaglag ito. Uray natay ket malipatan to, malaglag ito, malaglag ito, dagit ilain narami tayo. Dito'y nagamanong pagtibiyag tayo, aranid tayo latimalag ito. Ornongin to ni Jesus si Juana, tayo.
Manalangin tayo sa katapusan. Ama namin, nagpapasalamat kami ng lubos dahil sa pagkakataon namin sa tahanan na ito na magkatipon dahil sa pagtatagumpay ng aming kapatid. At nagpapasalamat din kami, O Ama, dahil sa dakilang gawa mo na inumpisahan sa kanyang buhay at tinapos mo ang dakilang gawa na yaon na may pagtatagumpay din. Nagpapasalamat kami, O Panginoon, dahil ang karanasan na ito ay maaring magpaalaala sa amin na darating at darating din ang panahon na kami ay tatawagin mo sa kamatayan. At tulungan nawa kami na habang may pagkakataon, inihahanda namin ang aming mga buhay upang maari kaming sumama sa iyo sa walang hanggan. Ama namin, nagpapasalamat kami dahil sa iyong katotohanan na ipinagkaloob sa amin, na nagpalaya sa amin mula sa iba't ibang pagkaalipin sa sanlibutan na ito. At ingatan nawa namin, O Diyos, ang kalayaan na iyon sa pamamagitan ng aming pagsang-ayon na gawin ang iyong kalooban. Ama namin, salamat dahil ikaw ang Ama ng kaaliwan at maari mong ipagkaloob ang tunay na kaaliwan sa aming lahat dahil sa karanasan na ito at lalo na sa pamilya ni Manong Pat. Nawa, O Diyos, ikaw ang magpaalaala din sa kanila na ang buhay ay may katapusan at maaring ihanda din ang kanilang mga buhay para sa panahon ng pagtawag mo sa kanilang mga bagay. Niling namit pinasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos natin yung servisyo ngayong gabi at bukas alas 8 ng umaga. Next service is 8 o'clock in the morning. Sana muli kayong lahat.